Yon, magandang araw po sa inyong lahat muli mga tol. Ngayon po ay September 12, 2025. Pag-usapan po natin ito pong flood control anomalies. At sa likod po nito, nadadrag na naman po sa ikatlong pagkakataon ito pong pangalan ni Senator Jinggoy Estrada. Actually, i-correct ko lang yung statement natin. Sa kauna-unahang pagkakataon sa flood control project, nadrag ang kanyang pangalan. Pero ito po ay ilang beses nang nadrag sa samut-saring kontrobersiya. Simula po noong 2001, sa nakalipas na administrasyon po ng Aquino, at ngayon sa administrasyon po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mariin po namang itinatanggi nito pong si Senator Jinggoy Estrada ang mga akusasyon sa kanya. Dalawang senador sila actually, kasama si Senator Joel Villanueva. At kaugnay po ng mga kontrobersiya po na ito, nagpakita po ng pagpoprotesta ang ilang mga grupo diyan po sa Senado kanina. Kinakalampag po ng mga grupong ng individual na ito ang labas po ng premises ng Senado at nandyan po ang mga muka ni Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva. Makikita po natin dito sa mga banner na suot po dala-dala nila, Joel is lying. Itong bunyog party list po yata ito, no? Tapos dissenting pabahay, sinisigaw nung iba. Pero ang pinaka malupit dito, yung photograph nitong si Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na ibinalandra nila diyan po sa gate ng Senado. Nakalagay po doon, di ko mabasa, flood control, scammers, panagutin. Pakinggan natin sumandali yung tinig nila rito, mga tol. Yan, isa ba lang magsasalita na sa babatuhin na? Mula naman sa hanay ng upan din, sa grupo ng mga sponsor, Jose Billones. Sana umaga sa ating lahat. Alam nyo, kami mga matandang magpapatuan kung sa nanakaw ng ating mga gobyerno. Ano lang nato? Hindi natin alam kung ano ang motivation ng mga grupo po na ito. Pero kung ano man, dapat nagkakaisa tayo na wag po tayong maging maging tahimik sa issue po ng mga kontrobersiya o korupsyon na ito sa flood control projects at iba pang mga programa ng ating gobyerno. No, napapanahon po na magsalita po tayo kapag meron po tayong nakikitang mali. Pero wag po nating gagayahin ang pangyayari sa Indonesia, particular dito sa Nepal. Ito po, grabe. Yung mga civilian, mga kabataang Gen Z, hinuli ang mga pulis ng Nepal. Sa sobrang dami po kasi ng mga nagpo-protesta ngayon diyan po sa Nepal, talagang na-overcome po nila ang power ng gobyerno. Pero sa ngayon, kanina nakikinig ako ng balita tungkol po diyan, namagitan na po ang militar nila at nakikipag-usap na ito sa grupo ng Gen Z at saka sa mga political parties. Yan po yung mga pangyayari sa Nepal at wag po nating pangarapin na mangyari to dito po sa Pilipinas. Sapagkat pagka yan po ay nangyari dito, mukhang AI lang yun sigurado baka di po tayo makabangon. Yan Grabe yung kaguluhan sa Nepal at ako po yung nakikiusap sa lahat ng mga kababayan po natin na maging mapayapa lamang. Ganito lamang na mga pagtitipon sapat na katulad din yung napanood natin kahapon. Kasi ito naman po ay bahagi ng ating kalayaan sa pagtitipon at pagpapahayag ng ating saloobin sa gobyerno. Pero wag to the extent na tayo po ilalabag sa batas dahil sa huli hindi po natin magugustuhan ang mga mangyayari, maniwala po kayo sa akin. Mag-ingay na lang tayo sa kalsada ng mapayapa kung gusto ninyong pumunta sa kalsada pero wag kayong lalabag sa batas. Ang pinakamaganda, mag-ingay po tayo sa social media kasi ito yung pinakamabisang paraan
para po mailabas po natin yung ating mga damdamin sa mga pangyayari na ito sa lipunan sa kasalukuyan. At kaugnay po ng pinag-uusapan nating personalidad, si Senator Jinggoy Estrada, ayon nga po dito sa balita, muling nadawit sa issue ng korupsyon, handa raw makipagharap sa paratang. Pakinggan po natin ang balita po na ito. Tila kakabit na ng pangalan ni Senador Jinggoy Estrada ang kontrobersya. Sa ikatlo kasing pagkakataon, nadadawit na naman siya sa anomalya. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Senator Jinggoy Estrada, the bad one came at 9:09. Sabi ni Blasca de Treyes, hindi pwede, kailangan panagutin, kailangan mag-aklas. Kung walang kikilos, kailan pa? I do not agree with your suggestion, Blasca de Treyes, with your respect. Anong mangyayari pag nag-aklas po tayo? Magpahayag po tayo ng ating karapatan, pero wag po tayong mag-aklas. Sino ba maaapektuhan dito? Sa tingin po ba ninyo, pag nag-aklas ang taong bayan, ang papalit kay Pangulong Bongbong Marcos, matino? Diba? Gamitin po natin ang kukote natin dito. Wag po tayong gumamit ng ating emosyon. Sa huli, pagka nagkagulo, sino kawawa? Pamilya natin. Ng teteng na yan. Ako, hindi ko ini-encourage sa programa natin. Regardless kung kayo'y manonood dito. Regular na nanonood kay Top 1. Pero kung i-suggest nyo, i-encourage ninyo sa programa ko ang pag-aaklas, ang kaguluhan, marapatin nyo na lamang wag manood dito sa akin. Dahil hindi ko po yan pahihintulutan. Tuloy po tayo sa pakikinig dito po sa balita. Nag-umpisa sa biruan sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal na muntik nang mauwi sa pikunan. Silang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na? Sigurado po. Ninyo, magyayaya kayo ng pag-aaklas. Magyayaya kayo ng pagtitipon. Sino sasagot ng gastos? Ang mga sasama, mga pangkaraniwang Pilipino, pansinin ninyo, sa mga pagtitipon na yan, may mga sumasama ba dyan ang mga naghahanap buhay? Definitely wala. Kung ikaw nagtatrabaho ka sa SM, sa Robinson, sa mga kumpanya, bakit ka sasama dyan? Di wala kang kinita sa isang araw. Kaya yung mga sumasama dyan, definitely, ito po yung mga tao na walang ginagawa sa buhay. Kung hindi, I do not know. I am not saying na sila po'y binabayaran. Pero, ang katotohanan dyan, kapag ka sumama ka, mawawala po sa iyo ang isang araw na dapat kikitain mo, na para dapat sa pamilya mo. Eto, nagpapakatotoo lang tayo dito kasi binibigyan ko ng emphasis na ang karahasan dapat walang puwang sa ating lipunan. Ang pag-aaklas hindi dapat mangyari. Masyado tayong matatapang, pero pagka nangyari ang pag-aaklas, sino ang kawawa? Tayo, na walang kakayahang tumakas dito sa Pilipinas the moment na magkagulo. Tapos yung mga inirereklamo natin ng mga mayayaman, magsisipagliparan yan papuntang ibang bansa. Tayo ang maiiwan dito. Tayo ang mahihirapan. Pamilya natin ang apektado. Huwag niyong i-encourage ang kapwa po natin na mag-aklas. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Diba? Safe na. Kapal ng mukha mo. Pero napika na sa Estrada nang idawit ni Engineer Bryce Hernandez ang pangalan niya sa pagdinig sa Kamara. Tumanggap daw ang senador ng kickback mula sa flood control project sa Bulacan. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. At yan, pirma. Not necessarily na si Senator Jinggoy Estrada kasi tinatanggi niya nga. Pero kinumpirma ni Senator Lacson na meron pong 355 million pesos budget insertion na maaaring ginawa ng BICAM o ng Senado. At partly correct itong si Bryce Hernandez. Ngunit mahirap matukoy ayon kay Senator Lacson kung sino talaga ang nagbaba ng 355 million pesos na yan sa insertion sa budget, partikular diyan po sa area ng Bulacan. Sa mga ilang projects sa Bulacan, ang kanyang SOP dito ay 30% as per our district engineer Henry Alcantara. I have been jailed. I have been vilified, crucified, and publicly humiliated. But I will never allow the likes of... Naniniwala ba kayo kay Senator Jinggoy Estrada? Pero bago ko makalimutan, ako po'y nananawagan sa lahat ng mga kapwa ko PBBM supporters at mga loyalista na wag po tayong magpa-participate sa anumang uri ng pag-aaklas, sa anumang uri ng pagpunta sa kalsada. Kung tayo po personally maaapektuhan po nito, isipin po natin ang ating pamilya.
Kapag tayo po'y sumama dyan, wala po tayong sasahurin. Ako, pag pumunta ako dyan, maraming manonood sa akin, sigurado. Pero hindi ko po gagawin yon. At lahat ng mga kakilala ko, kaibigan ko, at kayong mga manonood ko, ini-encourage ko kayo na huwag kayong lumabas sa kalsada para lamang sabihin ang saloobin natin na yan. Maliban na lamang kung meron po kayong kakayahan. Pero kung maaapektuhan mismo ang mga kita ninyo sa araw-araw, huwag po kayong magpakatanga. Ipagpapalit nyo yung isang araw na kita ninyo sa pag-voice out sa kalsada, parehas lang din naman yon sa pag-voice out sa inyong mga respective social media account. Huwag kayong manood sa akin. Gawin ninyo, pumunta kayo sa mga social media accounts ninyo, doon nyo ibuhos. Mag-live kayo doon, mag-vlog kayo doon. Ipakita natin sa ating gobyerno na tayo po'y nakatutok sa mga anomalous transactions na ito sa ilalim ng gobyerno. Pero huwag po natin sisirain ang magandang pamumuno, ang pamamahala in general ng gobyerno. Kung hindi maganda para sa inyo ang pamumuno, it's okay. Pero wag po tayong lalabag sa batas. Kasi nakakatakot para sa ating mga mahal sa buhay. Hindi nyo ba iniisip na pag nagkagulo katulad ng nangyayari sa Nepal, sino kawawa? Baka bumagsak ang ekonomiya. Pag bumagsak ang ekonomiya, magsisipag-alisan ang mga negosyo dito. Kapag ka nawala ang mga negosyo na yan, saan na kayo maghahanap buhay? At saan kayo kukuha ng ipapakain ninyo sa inyong mga pamilya? Di nyo ba naiisip yon sa mga nagsasabing mag-aklas? Ngayon, pakinggan po natin ito pong interview dito kay Jinggoy Estrada. It's up to you kung kayo po yung maniniwala sa kanya. Senator Jinggoy, first of all, I want to get your reaction dito po sa naging revelation ni Senator Ping Lacson this morning or around, this morning, that there is a CCTV footage of a certain Mina of WJ Construction entering the Senate last August 19. While he stopped short of saying saan po nagpunta itong si Mina, pero sabi po niya, he has an idea. Mabilis lang po for context, ito pong si Mina of WJ is the person mentioned by Bryce Hernandez as the contact of a Beng Ramos who allegedly is a staff in your office, to which you have already denied. I think your staff was saying since 2004, wala pong Beng Ramos kayong empleyado. First of all, sir, kilala niyo ho ba itong si Mina ng WJ and itong si Beng Ramos na parang ang lumalabas ay ginamit, at least sinabi ang inyong pangalan? Unang-una, I do not know a certain name, Mina. Wala akong kilalang nagngangalang Mina. I do not know who the owner of WJ Construction is. Kaya nagtataka ako bakit na-implicate ang aking pangalan dyan sa issue na yan. Ang sabi po ninyo at ng inyong staff is that since umupo kayo, bumalik po kayo. Eric Medina, magtagalog ka na lang. Huwag kang trying hard sa pag-i-English. Mali-mali pa grammar mo. Kayo sa Senado, you never employed a certain Beng Ramos. No, she was never my employee. She was just a girlfriend of one of my staffs. And I admit that records showed that na-detail yata sa aking tanggapan yan when she was pregnant. Pinakiusap ng aking staff. Yun lang yun. But aside from that, wala kaming usapan, wala kaming transaksyon. Hanggang dun lang yun. Senator, what do you mean by na-detail lang nung siya po ay buntis? Ano po Na-detail siya sa kasi I think she requested my staff, yung kanyang dating partner, kung pwede lang ma-detail sa aking office while she was pregnant. So, ibig sabihin nun, hindi siya pumapasok dahil nga buntis siya hanggat nanganak siya. She had to take care of her baby. So, ako naman, wala namang problema sa akin yun. So, yun lang ang aming connection. For the record, sir, are you saying that ginamit lang nitong si Beng, allegedly, itong si Beng Ramos, ang inyong pangalan? Ginamit lang ni Bryce ang pangalan ko. Pilit niyang kinokonekta yung relationship namin ni Beng, na wala naman kami relasyon ni Beng. He was never my staff. Ako, kaya I am very confident na yung CCTV, kung saan pumunta yung Mina na yan, siguradong hindi sa office ko. Okay. That's where I wanted to go next. So, aabangan natin yan. Kasi ako, malakas ang paniniwala ko kay Senator Lacson nagagawin nito yung nararapat, tama at dapat, di ba? Malalaman at malalaman natin yan sa pamamagitan ng sinasabing hawak na ngayon ni Senator Lacson na CCTV footage kung kanino nagpunta itong Mina. Ang Mina po na ito ay sinasabing bagman di umano
na nagbibigay daw po o nagdi-deliver ng suhol sa isa o hindi natin alam na bilang ng senador. Kaya dyan, magkakaalaman yun. Tingnan natin kung tama ba ito pong si Senator Jinggoy Estrada. I just needed to establish kung kilala niyo si Beng Ramos, kung kilala niyo po itong si Mina of WJ Construction, dahil ito nga po yung naging allegation ni Bryce Hernandez. Let's go to that, sir. So, Senator Ping Lacson said sa susunod na hearing, ang plano po niya is to call the person who monitored the CCTV footage August 19. At sabi niya, it's a good thing because after a month, nawawala na po yan. Yung, siguro... That is for me, that is a welcome development. Dapat talaga malaman kung talagang kung saan pumunta yung sinasabi niya Mina. So, why are you so sure, sir, that hindi man lang po pumunta sa inyong opisina itong si... I don't even know her. Tsaka wala akong kilalang WJ Construction Company. I don't even know her. Would you have an idea, sir, kung kaninong opisina pumunta itong... I do not know. I do not know. I do not want to guess. Yeah. All right, basta you're sure. What you're saying is you're very sure, you're very confident that this Mina did not go to your office, no? Na that is the plan na aalamin nila sa susunod po na hearing. Another thing, sir, that was revealed during the press conference of Senator Ping Lacson, yung sinasabi po ni Bryce Hernandez. So, balikan lang po natin again for premise. Basically, he was saying that actually, yung umpisa pa nga niya, ang sabi po niya tungkol sa inyo is hindi siya ligtas. It's a play on, hindi ho ba what happened in the Senate when then the Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Marcoleta said, safe ka na. Alam mo, biro lang ni Senator Marcoleta yan sa akin. Ako, I can take it. Pero biro lang ba talaga? O meron silang alam na ibubulgar, kaso lang hindi nangyari. Sino ba naman kasi magbubulgar? Harap-harapan yung tao, sasabihan mo, ikaw yon. Again, I am not saying na hindi ako naniniwala dito kay Jinggoy Estrada, pero gusto ko mang sabihin na ganun Sa isipan ko, parang iba Kayo, anong sa tingin ninyo? Tuloy tayo sa pakikinig po dito. Doon sa public, baka iba yung syempre ang connotation ng safe ka pa. Because alam mo, I am an easy target, Pinky, because of my past issues. No? Kaya pag dinawit ang pangalan ko sa korupsyon, maniniwala yung tao because I had a past issue. I think that is unfair for me to dig in my past issue. Madali po kayong i-connect dahil ang sinasabi niyo dahil sa nangyari sa inyo in the past. So, I want to go back to what he said, sir. Ang sabi niya, si Senator Jinggoy Estrada nagbagsak ng 355 million sa, I guess, sa ilang proyekto sa Bulacan in 2025. Now, the question, sir, is, were there any projects that you endorsed or you were the proponent that may lend credence dito po sa sinasabi nitong si Bryce Hernandez, sir? First of all, Pinky, kung meron akong sulat sa DPWH requesting for funding, wala akong ganon. I never wrote any official, much less the secretary of the DPWH, for any funding coming from them. Okay? Kaya hindi po totoo na ako'y nagbaba ng 355 million. Pero doon sa binulgar ni Senator Lacson, wala namang ganyan talaga na sitwasyon na ang senador sumusulat. But on the other hand, kita naman sa ebidensya na ipinakita nga nitong si Senator Lacson na yung Undersecretary Cabral ay nakaproforma na yung text. Papalitan na lang ng pangalan di umano at sent to many. At doon sinasabi sa text na nag-o-offer ng halaga na dapat ipasok sa NEP para sa partikular na budget. Kaya yung denial na ito ni Senator Jinggoy Estrada, pabor para sa kanya. Pero ang katotohanan, perhaps, merong mga issue talaga na dapat mahanapan po ng kasagutan. At yon yung katulad ng text ni Cabral, na bakit mo ite-text, partikular ito pong kapapanalo lamang noon na ngayon ay Senate President na si Tito Soto at ooperan mo ng 500, bagamat walang nakalagay doon kung million ba ito yun, pero ipagpapalagay na 500 million yun dahil yun lang naman Alangan naman 500 pesos, 500,000 lang yun or 5,000 lang, di ba? Sa Bulacan. Why do you think, do you have a theory, sir? Bakit napaka particular na nagbagsak ng 355 million si Senator Jinggoy Estrada dito sa Bulacan? Alam mo, siguro tingin ko nagagantihan na lang yan. Alam mo,
turuan sa Senate, turuan sa House. Dalawa ni Senator Joel ang nabibiktima. Yan ang dapat natin malaman. Kasi sa isang punto naman, parang ganun yung nangyari talaga eh. Sinet ng Senado na ang tamaan noong September 8 sa Blue Ribbon Committee hearing, Kongreso lang. Wala, may isang senador. Tapos, pagdating naman kinabukasan ng hearing sa House of Representatives, senador naman ang nabanatan. Ang pinagkaiba nga lang, yung nagsalita laban sa mga kongresista ay walang ebidensyang inihain, kung hindi sworn statement lamang nila. Na in fact, pag-amin sa pagiging plunderer, kasabwat ng mga public officials. Samantala, itong si Bryce Hernandez, nung nagsalita po ito sa House of Representatives noong September 9, may ebidensya. Bagamat hindi direkta kay Senator Jinggoy Estrada, pero kay Senator Joel Villanueva, meron text na ipinakita yung isang engineer Mendoza. At sinasabi po doon sa text na parang nagpaparamdam itong si Joel Villanueva, Viber message po iyon, na majority floor leader ako, no? Tapos, parte ako ng commission on appointment. Parang pinariringgan niya doon yung posibilidad na hindi makonfirm ang appointment ng secretary ng DPWH. Ang tinutukoy siguro doon ay ang nagbitiw na secretary na si Manuel Bonoan na ngayon ay mukhang kasama na sa mga iniimbestigahan dahil nga po meron na itong lookout bulletin order mula po sa Department of Justice na hiniling mismo ng DPWH Secretary ngayon na si Vince Dizon. Ang mga ebidensya naman, bagamat hindi natin masasabi talaga na ito ay solidong ebidensya, ay mga photograph nitong si Senator Jinggoy Estrada kasama ang dating district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara. Yan po yung mga nakita natin sa House of Representatives. Kaya kung sinasabi man na may mga gantihan, sa aming mga observer dito, sa ating mga kababayang Pilipino, maggantihan kayo dyan, wala kaming pakialam, pero ang hangad talaga namin katotohanan. Kung walang kasalanan ang isang panig, lalabas po yan. Pero kung kayo'y parehas na may kasalanan, dapat parehas kayong managot. Kaya nga dito, ang panawagan natin, lahat dapat imbestigahan. No? Imbestigahan ang pamunuan ng House of Representatives, ganun din ang Senado. No? Mula kay Speaker Martin Romualdez down sa pinakamababang kongresista. Mula sa dating Senate President, isama na rin natin ang kasalukuyang Senate President hanggang sa 23 mga senador para kahit paano lumabas talaga na makatotohanan ito pong ginagawa. Kasi kung hindi iimbestigahan at sasabihin lamang na walang kinalaman dahil hindi naman nababanggit, baka hindi po maniwala ang taong bayan. At ayaw nating mangyari yung mga nangyayari sa ibang lugar ngayon na galit ang tao kaya nagurumentado sa labas. Pero ako, sa totoo lang, hindi ko nakikita sa mga Pilipino ang ganun no? Hindi tayo ganung mga Pilipino. Marami na po tayong pinagdaanan, mapayapa lahat ang naging transition ng gobyerno. EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3, walang ganong uri ng pag-uugali at pagkilos ang mga Pilipino. Pero syempre, yan naman ay tingin ko binabantayan ng ating gobyerno. Nandiyan po ang ating kapulisan, nandiyan ang ating kasundaluhan na wag naman sana in the event na matulad yan sa ibang bansa, kikilos at kikilos ang ating security forces para po hopefully maprotektahan ang buhay ng ating mga kababayang Pilipino. Pero inuulit ko mga tol, wag nating i-encourage sa ating kapwa Pilipino. Kaya nga ako kanina, yung isang nanonood na maalam kong madalas na nanonood sa atin, pinuna ko Yung Blas Caditreyes ba yun? Madalas nanonood sa atin yun, pero pinuna ko. Kasi ang ginamit niyang salita, pag-aaklas. Hindi tama yun. Kung kayo po'y nang-iengganyo na lumabas sa kalsada, mang-engganyo kayo pero wag kayong gumamit ng salita na hindi po akma para po sa malaya at nasa batas na aayon sa batas na pagkilos. Ang pag-aaklas ay kailanman hindi po naaayon sa ating batas. Yan po ay paglabag sa batas. Kaya wag po kayong manghihikayat na mag-aklas laban sa ating gobyerno. Kasi sabi ko nga, I myself is a very, very easy target. Very vulnerable. Just to follow up on this, sir, when I was watching the press conference of Senator Ping Lacson, sabi niya, he looked into the budget and merong ang lumabas na 355 million na insertion. But let's be very clear about this, sir. Sabi niya, hindi niya nakita sa NEP at hindi niya nakita sa HGAB. Ibig sabihin, itong 355 million, either naipasok sa Senado or sa BICAM. But again, let's also clarify this. He said he does not know kung sino ang nag-insert nito.
So, again, we have to, for the record, sir, wala po kayong pinasok na 355 million o meron po bang nagpasok ng 355 million on your behalf? None that I know of, Pink. None that I know of. Okay? Lipat tayo ngayon sa nangyaring press conference kanina kasi wala naman tayong aasahan syempre kung hindi pag-deny dito po kay Senator Jinggoy Estrada. At in fairness naman sa kanya, hindi naman siya ang dapat magpatunay kung wala siyang kasalanan o meron eh. Syempre kung sino po ang nag-aakusa, sila po dapat ang magpatunay. Ito po ang naging press conference kanina ni Secretary Vince Dizon. Tingnan po natin kung meron pong bagong announcement. Ano? 7 years old. Grabe. Nakikipagbakbakan kami ni Ma'am Sandra Ginaldo nung tayo. Bakit nawawala? Madagas-dagas ko siyang nahawi ata. Sorry. Nice to see you, ma'am. Nice to see you. Hindi ka tulad ko, ikaw hindi ka tumatanda. Hindi ka mukha ko. Okay. Sorry, good morning. So, I just have a few announcements to make. Lipat tayo dito sa News 1. We will be filing similar cases, but now against the people involved, both within DPWH and the contractors involved in the Oriental Mindoro projects that we saw for ourselves nung Wednesday, last Wednesday. So, yun ang unang announcement. Second announcement, kahapon nakakuha kami ng report galing kay Senator Raffy Tulfo about a official of the DPWH. His name is Attorney Mikael Tupas, Attorney for Legal Service. May report na medyo abusado itong official na ito ng DPWH. Ayaw daw siyang papasukin sa isang gated na subdivision ng isang guard. Nagalit siya, pinagmumura niya yung guard, tapos binalikan pa niya, may kasama daw na pulis ba? Pinahuli pa yung guard na obviously ginagawa lang naman yung guard ang kanyang trabaho. So, I just want to let you know that effective today, I have relieved Attorney Tupas of his position. Relieve ko na siya ngayon. So, I will give you copies of this relief order that I signed today. And I have asked the security guard and the wife of the security guard na nagsumbong at nagreklamo kay Senator Raffy Tulfo na mag-file na. Hindi rin nag-iisip ng tama itong mga DPWH personnel na ilan dyan. Ano? Pero mo, nasa hot seat na kayo. Galit na sa inyo ang tao. Kaya nga may kautusan si Secretary Vince Dizon na pansamantala munang sinususpinde ang pagsusuot ng mga empleyado ng uniform ninyo. Kasi nahaharas, nabubuli sila sa labas. Tapos ikaw, porkit abogado ka, porkit maganda posisyon mo sa DPWH, aabusuhin mo yung posisyon mo na yan. Ito tuloy ngayon ang resulta. At sana hindi lang dito matapos sa sitwasyon na ito, sana kasuhan pa itong kung sino mang abogado itong abusado. Ng official complaint sa DPWH para ma-process na natin yung complaint na yon at para kung totoo yung allegation against Attorney Tupas, pasensyahan tayo, Attorney Tupas. So we will not tolerate abusive behavior dito sa DPWH. Kagaya nung hindi natin pag-tolerate ng abusive behavior sa DOTR, sa LTO, sa LTFRB, hindi natin ito tolerate ang mga abusadong mga opisyal ng gobyerno dito sa DPWH. At ito nagsaserve ng warning sa mga taga-DPWH. Kapag may reklamo sa inyo, at ito ay na-validate namin, kung ano yung mangyayari at nangyari dito kay Attorney Tupas, mangyayari din sa inyo. Uulitin ko, rinilib ko na as of today si Attorney Tupas. At sana mag-file po ng complaint by next week yung security guard, yung kanyang asawa, yung kanyang pamilya, at makakaasa sila na aksyonan natin ito ng mabilis. At nagpapasalamat na po ako kay Senator Raffy Tulfo. Sir, maraming salamat po. Sa kanyang Chief of Staff, si Attorney Garrett, maraming salamat at pinaabot nyo agad-agad sa amin kahapon itong report sa inyo na ito. Ikatlo, gusto kong malaman ninyo, kasi marami na rin nagtatanong, no? Ano ang mangyayari sa mga proyekto? Halimbawa, proyekto sa Bulacan, itong proyekto sa Mindoro, ano mangyayari dyan? Kasi kailangan pa rin yan. Kailangan ng flood control sa Bulacan. Kailangan ng, sabi ni Governor Bonds Tudor, kailangan natin ng flood control sa Oriental Mindoro. So, gusto ko malaman sa inyo na may separate tayong team aparte dun sa mga nagpa-file ng criminal cases dito sa mga proyektong talagang binastos itong mga contractor at ibang kawani ng DPWH na to at ninakaw ang pera ng tao. At obviously, either walang ginawa o substandard ang ginawa, nag-assign tayo ng separate team para habulin yung mga kontrakto na
binaboy ang mga proyektong ito. So, unang-una, hahabulin natin lahat ng bonds, lahat ng warranties and securities na nasa kontrata nitong mga contractor na ito. In-inform ako na para sa mga structure tulad ng flood control, 5 years pwede silang habulin. Meaning may warranty dapat yan. Para pagka ikaw ay bumili ng TV, may warranty yan. At kailangan yan palitan ng buo kapag sira. So obviously, kung goes, hahabulin natin ito mga ito. Nasa kontrata yan. Ito na yung part ng mga civil obligations, no? Yung kailangan ibalik ang pera ng taong bayan. Isa pa na i-anunsyo ko ngayon, aparte dun sa paghahabol sa bonds, sa warranty, sa securities, next week, pupunta ako, nag-set po ako ng meeting sa Monday pa. Sa Monday, sa Anti-Money Laundering Council. I will meet with the Anti-Money Laundering Council sa Lunes para ma-discuss na natin ang possible freezing and later on forfeiture of assets. Yan ang inaantay ng tao. Kasi kahit pagkakasuhan nyo yung mga yan, kung makukulong lang sila, tapos yung pera ng taong bayan, di naman mababawi, useless. Kung tutuusin, mas mahalaga yung pagbawi sa pera ng bayan. Secondary na yung pagkakakulong sa kanila. Dahil pagka nabawi itong mga pinagnananakaw ng mga corrupt public officials na ito at kasangkot ito pong mga pribadong kontratista, ang dami pong magagawa po nito sa ating mga kababayang Pilipino. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan dito. No? Pwedeng ilagay sa sektor ng edukasyon, sektor ng kalusugan, pwedeng itulong sa ating mga maliliit na negosyante para mapalago yung kanilang mga negosyo, mag-generate ng hanap buhay sa ating mga kababayang Pilipino. O kaya good job itong ginagawa ng Secretary Vince Dizon. Talagang hindi nagkamali si Pangulo sa pagtalaga sa kanya. Ang mga involved dito sa grabing pagnanakaw ng pondo ng bayan. Alam nyo, importante po ito, kailangan kong i-emphasize, dahil hindi sapat yung makulong, hindi sapat yung managot. Kailangan ibalik ang pera ng tao. I agree. Kailangan ibalik ang pera ng tao dito. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan natin dito ng mga proyekto. Kailangan ibalik yung pera niya. At yan din ang gagawin. So lahat ng papayagan natin ng criminal case sa ombudsman, meron niyang kakambal na proseso para ibalik ang pera ng taong bayan. At yun ang tatlong gagawin natin. Bonds sa kontrata, warranties and securities sa kontrata, at third, makikipag-ugnayan tayo sa Anti-Money Laundering Council para sa eventual freezing at forfeiture ng kanilang mga assets para maibalik ang pera ng tao. So yun po, no, ang aking tatlong Pero mo, itong si Henry Alcantara, nakita ko kanina sa Facebook, kumakalat ngayon yung photograph, screenshot at video with other personality like Congressman Atayde. Nanonood sila ng laban ng Ginebra. Tapos in particular kay Henry Alcantara, nakita ko sa Facebook, ewan ko kung totoo sinuri ng netizen yung suot niya. Ang suot niya, sapatos, nagkakahalaga ng 55,000 pesos ayon sa post. Tapos yung kanyang damit, nagkakahalaga ng parang 60,000 pesos. Ang pinakamalupit, mga tol, yung relo na suot ayon sa post, nagkakahalaga ng $2 million. Ganun kalupit, no? Ikaw, district engineer ka, magkano lang ang sahod nun? Baka hindi pa umabot ng 200,000 pesos. Paano mo mabibili yung mga ganung luxury na pag-aari mo, no? Luxurious na pag-aari mo kung ikaw ay hindi nagnanakaw sa gobyerno. Kaya dapat pagka nagawa nitong si Secretary Dizon na makipag-ugnayan sa AMLC, yung Anti-Money Laundering Council, kasunod noon syempre sana yung kautusan na ma-freeze yung kanilang asset at pagsasampa ng kaso para naman mabawi yung mga ninakaw nila na yan sa ating gobyerno. O hanggang dito na lamang muna mga tol at maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating programa. Pasensya na kayo kung ako po'y mahigpit dito. Sabi ko nga po sa inyo, ako po'y hindi nang piplease ng ating manunood. Kung ano po ang tama at dapat doon tayo. No, yan po yung paninindigan ko dito po sa ating channel. At kung kayo po'y masasaktan sa mga sinasabi ko, wag na lang tayo magtalo. Marapatin nyo na lamang na hindi na manood sa akin. Kasi hindi ko hahayaan sa ating channel ang mali, no? Pag ako'y nagkamali, wag nyo ring hayaan na ako'y
nagpapahayag ng mga pagkakamali. O, ganun lang po kasimple yun. Maging critical po tayo sa isa't isa, not in a sense na tayo po'y mag-aaway-away, pero dapat para po sa ikabubuti ng ating mga pamilya. Huwag na tayo magplastikan dito, no? Ako, ginagawa ko po ito para sa aking pamilya, hindi para sa bayan. Kaplastikan yung sasabihin mo, para sa bayan. May naririnig akong kumakalat na video, para sa bayan daw sila, kaya nagbablog. Kaplastikan yun. Para sa pamilya mo, para sa sarili mo, para sa mahal mo sa buhay. At pag yan ang inisip mo, definitely, ang tungo niyan para sa bayan.